Nanatili naman sa ospital si Conrad. Konting kibot lang ay nandyan na kaagad ito para asikasuhin ang mga pangangailangan nila. Sagot nito lahat mula sa pag-aasikaso sa mga papeles hanggang sa lahat ng gastusin. Nakakapanibago lang na walang assistant ang gumagawa ng mga bagay na maaari naman itong iutos sa iba. Pinakamasaya sa lahat ay si Jacob. Gusto nitong nasa tabi lagi ang ama. Kahit sa pagkain, si Conrad lang ang hinahayaan nitong magpakain. Biro pa nga ni Hana, parang outcast na silang dalawa. Tito C, pwede mo po ba akong buhatin? Of course, baby. Every time na sinasambit ni Conrad ang pangalan ni Jacob, ramdam niya ang tuwa nito. At nakikita niya, proud na proud ito bilang ama ni Jacob dito, na kahit sa pag-aasikaso ng discharge papers ni Jacob at sa pagbabayad ng bills, ito ang kusang umaako niyon. Ngayon nga ay nakagayak na silang umuwi. No nurse, thank you pero hindi na namin kailangan. Maayos na pagtanggi naman ni Conrad sa ibinigay na wheelchair para sa bata. May mas magandang sasakyan ang baby namin. Tila niya nauulunigan ang pagtapik naman ni Conrad sa braso nito. Napahagikik naman si Jacob. Tapos na si Conrad sa paglalagak sa kotse ng mga gamit nila at si Jacob naman ang inatupag nito. Halika na, my little Fila. Maririnig ang masasayang tawanan ng dalawa habang naglalakad sila patungo sa parking area ng hospital. Nakaangkla naman siya kay Hana habang nakasunod ang mga ito. Parang wala na talagang ibang nakikita ang anak niya. Natural lang naman kay Conrad sasabay si Jacob. Given na iyon, ang hindi niya napaghandaan ay pati pala ay kay Conrad din sasakay. Nasaan bang kotse mo, Han? Nasa talyer. Dinala ko na kanina kasi pumutok yung gulong. Si Hana ang tinatanong. Si Conrad ang sumagot. How convenient. Nakakaamoy siya ng pananabutahe. Kagabi lang ay gamit pa ni Hana ang kotse ng maghanap ng barbecue para sa hapunan. Sige na. Masarap sa puwet ang kotse ng pick-up ni Daddy. Hindi ba, nanay? Panunod yun naman ni Hana rito. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Kampante nang nakaupo si Jacob sa loob at si Hana. Iniwan na lang naman siya. Hindi man lang tinulungan makasampa ng kotse. 12:00 na kaya mainit na ang sikat ng araw at ang kaibigan niya ay inabando na siya. Ramdam niyang may pumayong sa ulo niya. Nawala kasi ang mahapding dampi ng araw sa balat. Pinayungan siya ni Conrad. Sigurado siya. Pasok ka na. Ang lapit-lapit nito sa kanya. Naaamoy niya ang pabango nito. Kanina pa itong umaga. Alis ng alis pero hanggang sa ngayon, amoy presko pa rin. Kahit naroon na sa farm sa Bulacan. Kahit nagbibilad sa araw, pag uwi nito, napagkakatuwaan pa niyang amuyin nito. Napapaisip tuloy siya. Siguro ang amoy nito ang pinaglilihian niya. Mira? Untag nito nang hindi siya kumibo. Lately, lagi siya nitong tinatawag na Mira. Pero siya ay si Miraya. Iba ang hatid sa kanya kapag si Conrad na ang bumabanggit sa pangalan niya. May tila ba dulot ito ng sweetness. Napabuntong hininga siya. May tumunog na alarm bell sa likod ng utak niya. Can I hold you? Nagpapaalam na hawakan siya. Very unlikely sa isang Conrad. Hindi, kaya ko na. In all formality, ay tanggi niya rito. Sinubukan niyang mga pa sa unahan, ngunit hindi niya mahawakan ang katawan ng kotse. Ilang hakbang pa ba ang kailangan niyang gawin? Si Hana kasi talaga. Ialam naman itong nangangapa siya. She was about to take a step forward when she suddenly felt Conrad's hands. Hinawakan siya nito. Sa gulat ay napatili siya at nagpumiglas. Munti ka na siya matumba, kundi lang dahil sa maagap na pagsalo ng mga braso ni Conrad sa kanya. Nasa likod niya ang malapat at mainit ng palad habang ang mga kamay niya ay parang tuksong nakakapit kaagad sa braso at balikat nito. Huli na para mapagtantong nakakaasiwa ang ayos nila.
Dumulas ang mga kamay niya sa braso at balikat nito at inilayo ang nakadikit na katawan dito. Kinikilabutan siyang isipin na lumalapat ang dibdib niya sa matigas nitong katawan. It was awkward. Everything was odd. Kung bakit kasi ngayon pa nasira ang kotse ni Hana. I'm sorry. Let me just hold you. Hanggang sa makapasok na lang ng kotse. Nang maramdaman ang palo ni Conrad na umalalay sa siko niya, hindi na siya nag-inarte pa. Wala siya sa posisyon para maging maselan. Sa abot na makakaya ay umakto siyang okay, kahit na ang totoo ay nagiging magulo ang kalooban niya. May kakaibang kilabot kasi na naglalakbay mula sa mga palad nito hanggang sa kanyang balat. There you go. Nakaupo na siya at lahat pero todo pa rin sa pag-alalay si Conrad sa kanya. Nakaupo siya pero naninigas ang mga pakiramdam. Kung ano-ano kasi na ang inaayos at dinudukwang nito na nalalanghap niya ang masarap nitong amoy. Alam niyang sobrang lapit lang ng mga mukha nila sa isa't isa. Okay ka na ba? Okay na. Gusto niyang kurutin ang sarili. Pumiyok pa talaga ang boses niya. Mukha na siyang tanga. Sana nga lang ay nagmumukha siyang hindi affected. When in fact, apektado talaga siya. Napahawak siya sa sikong hinawakan naman ni Conrad kanina. Kahit anumang tanggi niya, ramdam niya na apektado siya sa ginawa ni Conrad. Mas lalo na nang magdikit ang mga katawan nila. Ang stiff mo naman. Kulang na lang talaga na bulyawan niya itong si Hana. Nananadya talaga. Magpa-deliver na lang tayo ng food sa bahay mo, Hana. Ako na ang bahala dun, Conrad. May pinadeliver na ako mula sa restaurant. Natakam siya na marinig ang mga pagkaing binabanggit ni Hana. Namiss niya ang lutong bahay nito. 1 linggo rin sila sa hospital at nauumay na siya sa lasa ng fast food. Let's go na po, Tito C. May isang atat na umuwi dyan. Biro naman ni Hana. Natatawang binuhay naman ni Conrad ang makina ng kotse at nagsimula na silang maglakbay. Sa buong biyahe ay tahimik lang siya na nakikinig sa 3 maiingay sa loob. Jacob and Conrad dominated the conversation. Maliksi na talaga si Jacob. Makwento na kaagad ito. Ang sarap lang sa pandinig na naririnig ang masayang usapan ng mag-ama. Hindi niya itatanggi. May mga bagay na naibigay si Conrad kay Jacob na hindi magagawa ni numan sa kanilang dalawa ni Hana. Pero hindi niya magawang iwaglit ang tila mga sulyap na tumatapon sa kanya. O baka naman gawa-gawa lang ng imahinasyon niya. Kung ilang beses din siyang tinatanong ni Conrad kung okay lang ba siya. Nanay, okay ka lang ba? Tinatanong po kayo ni Daddy. Narinig niya ang mahinang tawa naman ni Conrad. Umakto siyang walang anuman. Pero sa totoo lang, pakiramdam niya ay nagiinit ang pisngi niya. Hindi ganito dapat. Pagdating sa bahay, kusa na siyang umibis ng walang umaalalay. Teritoryo na niya ito. Kabisado na niya ang bawat sulok. May magbubuhat naman kay Jacob. Tutal naman mas mabango si Conrad sa anak niya sa ngayon. Jacob! Boses naman iyon ni Mel. Ate Mel! Naging sunod-sunod ang papalapit ng mga yabag ni Mel. Sa tantiya niya ay kaagad nitong pinupog ng halik ang mukha ni Jacob. Namiss kitang bulinggit ka. Gigil naman na wika nito kay Jacob. Ganito talaga ang dalawa kong magharutan. Daig pa ang magkapatid. Minsan ay naaalala niya si Ayla sa katauhan naman ni Mel. Ano na kaya ang nangyari rito at sa lola nito? Mel, kagagaling niya lang sa sakit, baka mabinat. Si Ma'am Hana talaga panira. Wika naman ito. Pinagkasya na lang nitong buhatin ang gamit nila. Siya naman ay tahimik na binabaybay ang simentadong walkway. Tito C, hawak mo po ang hand ni Nanay. No, Jacob. Okay lang ako. Naputol ang anumang sasabihin niya sa sandaling walang anumang sinakop na malaking palad ni Conrad ang kanang kamay niya. Mahigpit ang pagkakahawak. Walang palatandaan na bibitawan siya nito. Yehey! Binalak niyang bawiin ang kamay. Dahil kung titingnan sila sa larawan, ay tila ba masayang masaya silang tatlo. Pagbigyan na natin. Oo nga ate, huwag nang maarte. Ay, ang gandang tingnan no. Happy fam
Aray! Ma'am Hana naman, nangungurot bigla oh. Simula ngayon, dapat na niyang sanayin ang sarili na may mga ganitong tapon na mga komento ang mga kasama. Dumadaliw ang isip niya sa pagkahugpong ng mga palad nila. Hawak kamay lang naman, ilang segundo pero kung bakit sa pakiwari niya ay kay bagal ng itinatakbo ng mga sandali. Pero para sa munting kaligayahan ni Jacob, makikiayon siya. Andito na tayo. Thankfully, binitawan na rin ni Conrad ang palad niya. Nakagawa siya ng paraan para lumayo sa dalawa. Nagkunwa siyang pumasok sa kusina kung saan naroroon si Mel. Si Hana na ang bahala sa mag-ama. Alam niyang hindi madaling pakawalan ni Jacob ang ama. Si Conrad man ay nanatili sa bahay hanggang sa hapunan at tumulong sa pagluluto. Na-appreciate niya naman iyon. Gamot ulit? Walang angel na wika naman ni Jacob kapag si Conrad ang nagpapainom ng gamot. Walang pag-iinarte. Parang gusto nitong ipakita kay Conrad na matapang ito. Okay, rest muna ang baby namin, okay? Dinala nito ang bata sa silid. Binasahan pa nga nito ng bedtime story. Mula sa sala sa second floor kung saan sila naroroon ni Hana, ay dinig nila ang harutan ng dalawa. Sleep now, little Fila. Love you, Tito C. Nahawakan niya na mahigpit ang baso ng juice sa kamay. Tila tinutusok ang puso niya sa naririnig na usapan ng dalawa. I love you more, baby. Wika naman ni Conrad na punong-puno ng emosyon ang boses nito. Yun bang tila nagpipigil sa labis na damdamin. Nauunawaan niya ito. Siya man kapag may mga pagkakataong sinasabihan siya ni Jacob ng ganoon, nag-uumapaw kaagad sa saya ang puso niya. Tito C? What is it, Jacob? Sandaling nanahimik ang bata, ganito ito kapag may iniisip. May gusto ka bang toy? Untag nito nang hindi sumagot ang bata. Wala po. So anong gusto mong sabihin? Ang sarap sa pandinig ng malambing na pagpapalitan ng mga salita ng dalawa. Nauulinigan niya ang mga kaluskos sa loob. What? A tight embrace? Can I call you Daddy C? Parang hiniwa ang puso niya sa narinig. Mahina lang ang boses ng anak niya na tila natatakot na mapagalitan. Pumatlang muna ang katahimikan bago makasagot si Conrad. Yes, of course. Of course. Tila nababasag ang boses nito. Ramdam niya ang pagpipigil nito pati na ang mga pangungulila sa boses nito. Naroroon din ang tuwa nito. I am your dad. Naagaw ang atensyon niya nang gagapin ni Hana ang kamay niya na nakapatong sa hita. Do you think it's time? Bulong ni Hana sa kanya. Bago pa man siya makasagot, nahila na nito ang braso niya papalapit sa kama ni Jacob. Hana, kabado siya. Jacob had always known her as Nanay Mira. Ang concern niya ay si Jacob. Kahit gaano man niya kagustuhang i-recognize ni Jacob bilang nanay, pero nag-aalala siya na baka mas makasama kaysa sa makabuti rito ang totoo. Pinigilan niya ang braso ni Hana. Baka makagulo sa isip niya. Matalinong bata si Jacob. Pareho natin siyang pinalaki. Magtiwala ka sa kanya. Ipagkatiwala mo ang lahat. Tiwala. Yun ang kailangan niya. Mas tumindi ang kalampag ng dibdib niya habang nakikisabay sa agos ng pangyayari. Lahat, mula sa puntong ito, ay walang kasiguraduhan. Maupo ka, Mira. Nanginginig ang mga tuhod niyang naupo sa tabi ng bata na ngayon ay nakasandal sa headboard. Maupo ka rin sa tabi ni Jacob, Conrad. Wala nang makakabali pa sa balak ni Hana. It's now or never. Katwiran nito. Pareho din lang kung patatagalin pa ang lahat. Kinuha nito ang palad niya at ipinatong sa maliit na kamay ni Jacob na nasa lap nito. Kasunod ay ang paglapat naman ng mainit at malapad na palad naman ni Conrad. Tila pumayong ang laki ng kamay nito sa mas maliliit na mga palad nila ng dalawa ni Jacob. Pagkatapos ay naupo naman si Hana sa paanan ng bed naman ni Jacob. Jacob? Po? Alam mo bang mahal na mahal ka ni Mami Hana? I know, Mami. Alam niyang mahirap din para kay Hana ang lahat. Pero mas pipiliin itong gawin ang tama. May ikukwento kami sa'yo.
Handa ka na bang makinig? Humugot muna ng malalim na hininga si Hana. Habang hinihintay na muling magsalita si Hana, mas sumisidhi ang nervyos niya. Hindi na talaga siya mapakali. Conrad was also tense. Ramdam niya ang panginginig ng palad nito. She allowed him to squeeze her hand. Pareho lang naman silang nangangapa ng mapaghuhugutan ng lakas ng loob. Di ba tinatanong mo ako dati kung nasaan ang daddy mo? Naalala niya iyon. Nasa simbahan sila at nakikita ni Jacob ng mga batang kinakarga ang tatay nito. Animo sinusuntok ang puso niya nang marinig niyang hinahanap nito ang ama. It was one time. Walang sagot si Jacob sa tanong, pero alam niyang buong atensyon itong nakatuto kay Hana. Jacob was very attentive. Unlike most kids, he paid attention to details. Tito C is your daddy. Again, hindi kumibo naman si Jacob. Kinakabahan siya lalo. Nagwawala na ang puso niya sa labis na pag-alala. Gumalaw naman si Hana. Mistulang may inabot ito sa mesang nasa gilid niya. Siguro, it was her tablet and stylus pen. Nakikita mo ba to? Ang kung anumang drawing malamang ang tinutukoy nito. Opo, ikaw ito. Ang gwapo at mabait na Jacob namin. Alam mo ba na walang Jacob kung walang daddy at mommy? Naririnig niya ang tunog ng friction ng paglapat ng pen sa tablet. This is you. Sa gitna, and then, this is Tito C, your daddy, and this one naman is your mommy. Pero ikaw po ang mommy ko. Oh my God. Mas lalo na lang niyang itinigil ito. Kung alam niyang mahihirapan si Jacob na i-absorb ang lahat. Ayaw niyang malito ito. Pwede naman silang maghintay pa. Forever ako ang magiging mami mo. Parang siya ang nahihirapan para kay Jacob. Halos hindi na siya makahinga. Ang hirap, sobra. Wala sana sila sa ganitong posisyon kung walang mga masasamang nangyari noon. Kapag nakakaramdam siya ng ganito, bumabalik ang pagsisisi niya sa sarili. Sana lang nanatili na lamang siya sa Loreto. Sana hindi na niya hinangad na makasama pa nila si Conrad. Can I have your hand, Jacob? Hinibot naman ni Jacob ang kamay nito mula sa pagkakahugpong ng mga kamay nila. Inilapat iyon ni Hana sa impis niyang tiyan. Dito ka nang galing. Sa tummy po, ni Nanay Mira. Puno ng pagkamangha ang boses nito. What if Jacob rejected her? Hindi niya kayang i-handle ang rejection, lalo na lang siyang hindi pinili ng mga taong mahal niya. Yes, si Nanay Mira ang totoo mong mami. Hiniram lang kita mula sa kanya. Dahil po hindi siya nakakakita? The question was so innocent, pero nasusukat kung gaano katalino ang anak niya. Nakakamangha ito. Manang-mana ito kay Conrad. Yes, baby. Mami Hana, isusoli mo na ba ako? Ha? Tuluyang nalaglag ang mga luha niya sa pisngi. Gaano man niya pigilan, kusang kumakawala ang mga iyon. She never ever envisioned for them to reach this point. Buong akala niya ay hindi na siya kikilalaning nanay ni Jacob. Nanay Mira, don't cry na po. Uwi na po si Jacob. Nauwi sa hagulhol ang walang tunog niyang pag-iyak. Ang sinabi ni Jacob ang pinakamagandang pangungusap na narinig niya. Gumagaang ang puso niya, lalo na nang maramdaman ang maliliit nitong mga kamay na sapo ang pisngi niya at masuyong pinahid ng maliliit ang mga daliri ang mga luha niya. Tumayo ito at pinupong ng halik ang mukha niya. Mas napaluha siyang lalo. Natunaw ang puso niya sa ginawa ng anak niya. Kay raming emosyon na naghahari sa dibdib niya. Tila bumukas ang puso niya at kumuwala ang maraming damdamin na nakatago roon. Ang damdamin niyang gustong sabihin, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. All she did was ang yakapin ito na mahigpit. At last, magagawa na niyang yakapin ang anak niya nang hindi nangangambang masasagasaan niya ang damdamin ni Hana. And she felt home sa yakap ni Jacob. Hanggang sa hindi na lang ang mga kamay ni Jacob ang nakayakap sa kanya. Nababalot na rin sila ni Jacob na matutupon ng mga braso ni Conrad. I'm sorry for not being there for you, Mira. I'm sorry
that you had to go through all this. I promise you and Jacob, I will take care of you. Hinayaan niya na lang na yapusin silang dalawa ni Conrad ng ganito. Kailangan niya ito. Kahit ngayon lang, pampalakas lang ng kalooban. Bumitaw siya ng taimtim na pangako sa sarili niya. Saan man sila dalhin ng pagkakataon ni Jacob, si Jacob ang magiging priority niya. Pwede namang maging co-parent sila. Yun man lang mauna. Ang mahalaga sa kanya, kompleto ang magulang na nagkakagisna nito. I love you po, nanay. I love you po, daddy. Lahat ng ito ay ipinagpapasalamat niya.